Pinag-uusan din ng masabat ng mga lokal na opisyal ng Department of Environment and Natural Resources sa Palawan ang mahigit 700 sako ng balat ng bakaw na ito na tinangkang ipuslit patungong Zamboanga. Tinatayang nasa 800 puno ng bakaw ang katumbas ng mga nasabat na kargamento. Ayon sa Resolution number 166 ng Palawan Council for Sustainable Development, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabalat at pagpuputol ng mga bakaw. Sino mang lumabag rito ay magbabayad ng multang 250,000 pesos. Iligal man ang pinasok na hanap buhay, hindi ito maiwan ni Aldo dahil na rin daw sa kahirapan. Opo, alam namin po iligan. Matagal na ito. Hindi na po nakaisang beses ako nahuli. Minsan po dyan, muntik na ako barilin dyan. Yung Coast Guard talaga yung nakahuli sa akin po. Nagdala ako ng 150 bingkis na kahoy. 150 bingkis po, kahoy. Ilan lang yan po? Tag 4-4 lang isang bingkis. 600 lang yung ano niya, yung binta. Ayaw namin yung magbagkaw. Matagal na. Pero kahit ayaw na namin magbagkaw, pilit din kayo magbagkaw kasi wala kaming pangbuhay ng pamilya namin. Mas maganda pa po, maghanap buhay kami ng bagkaw. Huwag lang yung mamamatay kami ng tao, mang-hold up. Mahirap talaga po. Giit ng ELAC, mas mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad ang kailangan upang hindi na magpatuloy ang bentahan ng bakawan. Pagkukulang talaga sa law enforcement agencies yan ng gobyerno. At pag sinabi kong law enforcement agencies, marami yan. Kailangan talaga magtulong-tulong. At kailangan immobilize ang kapulisan na tumulong dito. Aminado naman ng DENR na limitado lang ang kanilang kakayanan upang mabantayan ang mga gumagawa ng iligal na kalakaran. Dapat talaga yung coastal community talaga ma-involve dyan, tumulong. Hindi kaya, kung tutusin, hindi yan kaya ng DNR, sasabihin nila. Maraming kakulangan ng DNR eh. Unang-una, kulang kami sa tao, di ba? Kulang kami sa budget. Wala kaming mga boat na kagaya ng mga poachers na yan, yung mga nagbabiyahe. Yung communication facilities, kulang na kulang kami. Tila hindi rin daw prioridad ng gobyerno ang pagsugpo sa iligal na pangunguha ng bakaw. Pag ang local government unit may political will, maglalaan ng pondo yan. Magmomobilisa ng tao, fish wardens, park rangers, para protektahan ang isang mangrove sanctuary. Okay? Posible yan mangyari. Ngunit, kung hindi nila priority yan, hindi pinaglalaanan ng pondo. Hindi ako sigurado kung kaya natin kaagad matudukan yan. But well, sa ngayon, we have our hands full. No? Medyo marami rin tayong ginagawa. We're hoping na yung mga municipal officials na nakatutok doon sa area na yon ang umalalay sa atin at mag-partner tayo. Let's say, re-relocate nila, kailangan ng konting livelihood, pwede tayong tumulong. Kung kailangan ipaayos yung area, pwede natin ipaayos. Nakababahala ang nagiging epekto ng pananamantala ng ilan sa ating kalikasan. Sana ay makagawa na ang pamahalaan ng mabilis at mabisang solusyon upang mapigilan ang iligal na kalakaran upang habang maaga pa, maisalba ang unti-unti nang nauubos na mga bakawan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Minsan po, pag wala kaming kita, wala kaming pagkain. Pag wala po kaming pagkain, naawa po ako sa kapatid ko. Naawa po ako sa kanila kasi mahal ko sila. Una silang nagkakilala.